patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Ng Bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglaw. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-18 sa buwan ng Oktubre. Ilang araw na lang, no? Todos los Santos na naman. Naalala ko nung ating panauhin si General Dizon, nalaktawan ko ang Todos los Santos, napunta agad ako sa Pasko. Kagagawa ni Jigger yun eh. Pinaalala agad sa akin yung Pasko. Isang makulimlim na araw ng Martes. Maligayang araw sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, Media Action Group and Radio Program in partnership with Eastern Police District, headed by the man behind the Lingkod ng Bayan, CDDS Police Colonel Benliner Capili.
Magandang tanghali po sa bumubuo ng Lingkod ng Bayan at sa District Director ng Eastern Police District ay Police Colonel Wilson Asueta. Ngayong araw pong ito, ang aking co-anchor ay si Police Lieutenant Julius Criste. At syempre, no, nandyan lang yung ating isang co-anchor, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, PIO, EPD. Napakapala din po natin ngayong araw na ito. Ewan ko, magkakabukuhan kami ng edad ng aking panauhin ngayon pag nabanggit niya kung anong taon pa kami magkakasama-sama. Pero wala pong pagbabago. Batang-bata pa rin, talagang to live a life that God is the center of your life. Talaga magmumukha kang bata kahit na marami kang daladalang problema. Magandang tanghali po kay Attorney Eric Valero. Gayon din po sa one-stop shop ng Camp Crame. Diyan sa VIP Lounge, no? Kay Ma'am Giala Lodin, Police Staff Sergeant Ryan Verceles, Montales, Magmanyalak. We have 6 minutes after 12 o'clock. Ang programa ito yung sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI, Passenger Accident Managers Inc., headed by its President Maria Riza Atayde and its Vice President for Sales and Operations, Mr. Chris Nuco. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Nakikita nyo na, hindi nyo pa nakikita sa aking tabi. Atin muna pong ihatid ang ilang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Isa sa most wanted person ng Marikina PNP, arestado sa isinagawang sakleo. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ng isa sa most wanted person ng Marikina PNP sa isinagawang simultaneous anti-criminality law enforcement operation o SACLEO na pinangunahan ni Police Lieutenant Michael S. Danao, hepe ng Warrant and Subpoena Section sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Gerson S. Visayas, Officer in Charge Marikina CPS. Nangyari ang naturang operasyon sa kahabaan Minahan Interior Street, Barangay Malanday, Marikina City noong 14 ng Oktubre taong kasalukuyan. Inaresto ang naturang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa inisyu ng Marikina Family Court Branch 7 sa kasong robbery with violence against or intimidation na may multang 100,000 piso. Kinalala naman ang naturang suspect na si Jeffrey Loolian, 34 na taong gulang at kasalukuyan naninirahan sa parehong barangay. Ang suspect ay kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barameda. Higit sa 100,000 pisong halaga ng ipinagbabawal na droga nasabat sa pinaigting na operasyon ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang dalawang suspect sa ikinasang bypass operation ng Marikina SDEU sa kahabaan ng Champaca Street, Barangay Fortune, Marikina City pasado alas 8 ng umaga noong 14 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang operasyon namunuan ni Police Lieutenant Joel C. Cadano, hepe ng nasabing unit, at nagresulta naman sa pagkakadakip ng naturang mga suspect na kalaunay kinila sina Kenny Mano alias Negro at Randy Robledo alias Randy. Nasamsam sa mga suspect ang tinatayang 15 gramo ng shabu na may standard drug price na 102,000 pesos. Ang mga naturang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng RA 9165 at kasalukuyan naman nakapiit sa Marikina City Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barameda. Okay, we have 10 minutes after 12 o'clock. And this time, atin naman pong tanggapin ang mga accomplishments ng Eastern Wala pa?
Okay, habang inaantabayanan po natin ang reporter natin from Eastern Police District, tayo muna po ay maghanap buhay. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, habang inaantabayan na natin, alam naman na dapat naka-queue na, no? Okay, ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. At ng PAMI Passenger Accident Management Inc. Headed by its President Maria Riza Ataide and its best Vice President for Sales and Operations, Mr. Christian Nukum. Magandang tanghali ulit kay Attorney Eric Valero. Attorney, thank you very much po ulit. Gawin din po kay Sir Engcott, dyan po sa PNP National Police Clearance. Okay, this time atin na pong ihatid ang mga accomplishments, activities ng Eastern Police District. Mula po kay Patrol Woman Cortez. Ang detalye, ihatid mo. Nagsagawa ng Recovery Wellness Program ang mga kapulisan ng San Juan City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez alas 2 ng hapon noong October 12, 2022. Nagbigay naman ng inspirational message si Police Lieutenant Carlo R. Paredas, Assistant Chief ESCAD, sa graduation ceremony of General Intervention on Health and Well-Being Awareness o ginhawa na kung saan 12 PWDs ang nakapagtapos sa nasabing proyekto. Nagkaroon din ng PNP Core Values Enhancement Seminar kasama ang Council of Interfaith Leaders at life coaches para sa mga kapulisan ng Eastern Police District, superheaded by Police Lieutenant Eduardo S. Baclig Jr., Chief DSTU, sa ilalim ng pamumuno ng ating butihing District Director na si Attorney Police Colonel Wilson C. Asueta, alauna ng hapon noong October 13, 2022. Layunin nitong pagtibayin ang ugnayan ng mga religious leaders, kapulisan, at palakasin ng spiritual at moral welfare ng mga ito. Samantala, nagsagawa naman ng Project Ready ang mga kapulisan ng Mandaluyong City Police Station sa ilalim ng superbisyon ni Police Captain Amante D. Jimenez, Acting Chief Substation 3, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Galvin Mel Y. Unos, Chief of Police, noong October 13 sa Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City. Nag-conduct ng lecture si Police Corporal Karen May Cabil sa Grade 2 pupils ng Pleasant Hills Elementary School tungkol sa learning moral values and building self-esteem na parte ng Project Ready Lesson 2. Nag-launch naman ng Revitalize Kasimbayanan program ang mga kapulisan ng Marikina City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Gerson S. Visayas, Chief of Police noong October 13, 2022. Kasama ang iba't ibang religious sectors, force multipliers, DepEd led by Ms. Maribeth Rosario at homeowners associations. Layunin nitong paigtingin ang isang progresibo at mapayapang pamayanan at kaligtasan ng publiko sa lungsod ng Marikina. Alinsunod rin ito sa MKK equals K o ang malasakit, kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran program ng ating Chief PNP. Alas 8 naman ng umaga noong October 14, nagkaroon ng Stress and Anger Management Lecture para sa mga kapulisan ng Eastern Police District, superheaded by Police Lieutenant Colonel Ador S. Depnag, sa ilalim ng pauno ni Attorney Police Colonel Wilson C. Asueta, Acting District Director. Ito'y upang mabantayan at mapabuti ang mental health condition ng mga kapulisan. Bukod pa rito, alas 2 naman ng hapon, nagkaroon ng culmination of Project Ready at kasimbayan ng kabataan ng San Juan sa San Juan's Gym, Barangay River, San Juan City.
pinangunahan ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez, Chief of Police. Ang nasabing programa na sinuportahan naman ng kanilang advocacy support groups, KKDOT at Association of Pastors Outreach and Intercession. Dineklara ni Police Major Agmalio ang mga graduates na higit kumulang 204 high school students sa iba't ibang paaralan ng San Juan City. Layunin ng nasabing programa na pakilusin at organisahin ang mga kabataan at magkaroon ng kaalaman sa epekto ng illegal na droga. Alas 2 naman ng umaga noong October 15, nagkaroon ng EPD Health and Wellness Caravan with Optical Mission in partnership with SMDC sa ilalim ng pamumuno ng ating butihing District Director na si Attorney Police Colonel Wilson C. Asweta. Ito ay naganap sa EPD Multipurpose Hall, Barangay Malinaw, Pasig City, na kung saan nagkaroon ng libreng eye check-up at eyeglasses sa higit kumulang ng 20 personnel, EPD personnel at mga sibilyan na may edad 40 years old pataas na lumahok sa nasabing medical mission. Samantala, nagsagawa ng Unity Run and Dog for a Cause na nilahukan ng advocacy support groups, stakeholders, EPD key officers, D-staffs, at iba pang mga kapulisan ng Eastern Police District sa ilalim ng pamumuno ng ating butihing District Director na si Attorney Police Colonel Wilson C. Asweta. In partnership with Philippine Eagles, Pasig Chapter, noong October 16, 2022 sa Tiendesitas, Ortigas, Pasig City. At yan po ang mga ganap sa Team EPD Pamamarisan, kaagapay mo, Elise Cortez. Okay, maraming salamat. Yan po ang mga ulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Mula po kay Police Corporal Robin Barameda, and then kay Patrolwoman Elise Cortez. Okay, so this time, sabi nga ba si Crispin at si Basilio, nawawala ba ito? Hindi. At magugulat ka, may makikita ka sa camera, tanyag ka palang basketball player, partner. May bumabati sa'yo mula sa opisina ng ating panauhin. Oy, wag daw ako maingay, siya nga nagsabi sa akin. Oh? Ma'am, sabi niya, si Sir Criste, MVP yan. Joke lang yan, partner. Dala ka ng Angel's Burger. Okay, this time we have 19 minutes after 12 o'clock. Muli, maganda tanghali po sa The Action Man. More power daw and God bless. Okay, Meriales. May ayos naman. Rumble yung letters, no? Kay, John. Diyan sa office ni OCDDS. Lahat ng staff ni OCDDS, magandang tanghali po. Kay Ma'am Kapili, Ma'am, magandang tanghali. Gayon din sa Raptomist Alabang. Sa The Action Man, magugulat ang The Action Man dahil ang katabi ko rito ay kasama din namin dati sa Aviation Security Group. So this time, bago tayo pumailan lang, bago ko pabatiin yung ating panauhin partner, siyempre nais munang pabatiin kita and magandang tanghali sa ating isa pang co-anchor kay Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Partner, yan po si Police Lieutenant Julius Criste, Deputy SCAS ng Marikina City Police Station. Yun. Magandang tanghali sa iyo, partner. Siyempre, na-miss kita ng sobra. Pero siyempre, mas lalo ko na-miss yung ating programa na Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Kaya muli po sa atin pong mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay, isang magandang tanghali at mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos at muli po tayong nagkasama-sama sa ating programa, no? Kaya nga po, gaya nga po ng sinabi ni partner, mapalad po tayo ngayon kasi panibagong isang lingkod ng bayan na naman po yung ating makakasama. At hindi lang pala partner basta lingkod ng bayan. Isang maganda, matalino, magaling at napakasipag na opisyalis natin mula sa National Capital Region Police Office.
Pero bago tayo, Hindi siya nagbago. Kung gaano siya kabata noon, ganoon pa rin siya Oo. ngayon. At Ay, kung gaano syempre. siya kaaktibo sa trabaho, ganoon pa rin siya ngayon. Pero partner, bago tayo pumailan lang, batiin natin ang ating Chief PNP, ang ating Yun, District partner. Directors. Go ahead. Pero bago nga tayo tuluyan po mailanlang partner, sabi ko nga sa'yo, batiin muna natin syempre ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kay Police General Rodolfo S. Azorin Jr., gayon din sa aming napakasipag at mahusay na Regional Director ng SAFE NCRPO, Police Brigadier General Jonel C. Estomo, at sa aming ama ng Silangang Distrito, kaya Police Colonel Attorney Wilson C. Asueta. Kamusta po kayo dyan mga sir? At sa lahat po ng ating mga kapulisan sa lahat ng sulok ng bansa, particular po sa mga kapulisan namin dito sa syempre sa Marikina City Police Station, sa pangunguna ng aming Chief of Police, Police Colonel Gerson S. Visayas, patuloy po tayong maging ipakita sa ating kapwa yung ating pong malasakit, no? At lagi po natin siguraduhin ang kaayusan at kapayapaan tungo sa isang maunlad na komunidad. Dahil sabi nga po ni Chief PNP, life is beautiful. Partner? Life is beautiful. Beautiful. Welcome back daw, Kaagapay Julius, coming from the man behind the Kaagapay. Siyempre, yung idol natin yan. Thank you, Sir Ben, the action man. The action man. Okay, this time, atin na po nga si Sir Michael Marcos is very happy also. He's also watching. Kita natin And yan. hindi na uubra next time. Dito ka, live ka, ha? Hindi na ubra Oo, yung mga partner. ganyan, ha? Medyo kinapos lang kasi may activity rin tayo dito sa Marikina kanina. Okay, so this time tulad po ng ating nabanggit, kagugulatan nyo po na ang handle niya na pwesto ay partner sa matikas lang talaga no? Ibig sabihin napakatikas ng aking opisyal na nasa aking tabi. Pero bago po yan, nais po nating i-play yung kanilang audiovisual. Ito po ang presentation ng Recruitment and Selection Unit ng Philippine National Police. Isa sa mga paraan upang makapasok bilang isang pulis ay ang patrolman o patrolwoman entry. Ito ay nahati sa tatlong yugto. Ang admission phase, ang medical phase at ang final phase. Ang unang yugto ay ang admission phase na binubuo naman ng 5 bahagi. Ang unang bahagi ay online application. Ang unang komprehensibong online application ay nasimulan ni Police Colonel Maria Leonora Camarao nang inilungsad niya ang Comprehensive Online Recruitment Encrypting System o CORS. Dito mag-upload ng mga documentary requirements ang mga aplikante. Ito ay may kakayahang malaman kung ang aplikante ay dati nang permanently disqualified upang maiwasan ang korupsyon. Sa bahaging ito,
Ang mga in-upload na dokumento ay dadaan sa tatlong proseso. Una ay ang verification. Pangalawa ay ang data gathering. At ang pangatlo ay ang issuance ng QR codes. Ang susunod na bahagi ay ang pagbibigay ng QR code at BMI form upang maiwasan ang corruption sa pamagitan ng nameless and faceless recruitment system. Dito ipapakita ng aplikante ang kanyang QR code at ito ay beberipikahin ng PNP Recruitment and Selection Service personnel. Pagkatapos, magsisimula na ang pagsusukat gamit ang Electronic Body Mass Index o BMI. Ang inyong PNP Recruitment and Selection Service ay gumagamit na ng pinakabagong teknolohiya sa pagsusukat ng Body Mass Index. Ito ang BMI machine. Walang taong magsusukat ng height o weight ng aplikante. Ang tanging gagawin na lamang ng aplikante ay tumayo ng matuwid at tumingin sa harap. May screen ito sa gilid na kung saan makikita mismo ng aplikante ang kanyang sukat. Ang sukat ay babangitin din ng machine at isusulat sa BMI form. Ayon sa Section 30H ng RA 6975 na inamendahan ng Section 1 ng RA 11549, ang mga lalaki ay may height na di dapat bababa sa 1 meter at 57 cm. Habang ang mga babae naman ay hindi dapat bababa sa 1 meter at 52 cm. Kung hindi abot sa nasabing height, kailangang kumuha ng height waiver sa NAPOLCOM ang aplikante at doon magbigay ng katunayan na isa siyang miyembro ng Indigenous Peoples o IPA. Upang pumasa sa bahaging ito ng proseso, kailangang nasa pagitan ng 18.5 hanggang 26.5 ang BMI ng aplikante. Kapag pumasa sa BMI, magbibigay ng panibagong QR code ang PNP Recruitment and Selection Service. Kasama rito ang Physical Agility Test o PAT form. Ito ay susundan ng Physical Agility Test o PAT. Ang Physical Agility Test ay binubuo ng tatlong kasanayan. Ito ang push-up, sit-up at 3 kilometrong takbuhan. Sa push-up at sit-up gagamit ang aplikante ng tinatawag na push-up tester. Ito ang magbibilang kung ilan ang magagawa ng aplikante sa loob ng 1 minuto. Mayroon pa ring magbabantay sa bahaging ito upang siguraduhin na tama at wasto ang forma, paggawa ng sit-up at push-up. Upang pumasa sa sit-up at push-up, kailangang makagawa ng 35 repetitions ang mga lalaki at 25 repetitions naman kapag babae. Para naman sa 3 kilometrong takbuhan, ang inyong PNP Recruitment and Selection Service ang natatanging ahensya ng gobyerno na gumagamit ng radio frequency identification upang masukat ang aktwal na oras na itinakbo ng aplikante. Upang pumasa sa kasanayan na ito, kailangang matapos ng aplikante ang 3 kilometro sa loob ng 19 na minuto para sa lalaki at 21 minuto naman para sa babae. Pinaalalahanan namin ang mga aplikante na kailangang maipasa lahat ng kasanayan sa bahaging ito upang umusad para sa susunod na parte ng proseso. Kapag bumagsak sa isa sa 3 kasanayan, kailangang maghantay sa susunod na recruitment period. Kapag pumasa na ang aplikante sa yugtong ito, sasailalim na sila sa medical phase. Ito ay binubuo ng Psychological at Psychiatric Examination o PPE, Physical, Medical at Dental Examination of PMDE at Drug Test. Ang Psychological at Psychiatric Examination o PPE ay binibuo ng 2 examen. Ito ang Written Examination at Interview. Samantalang ang Physical, Medical at Dental Examination naman ay binubuo ng Checking of Vital Signs, Eye Test o Ishihara Test, Electrocardiogram o ECG, Ear Examination, Blood Test, Dental Examination, Dental X-ray. Ang panghuli sa medical phase ng ating proseso ay ang drug test. Paalala na ang bahaging ito ay maaring gawin sa pagitan ng mga prosesong dahil ang drug test sa ganitong mga proseso ay dapat random o nagkakaiba-iba. Kapag nakapasa sa medical phase, ang mga aplikante ay sasabak na sa final phase. Ito ay nahati sa 4 na bahagi. Ang Complete Background Investigation o CBA, ang final interview, ang documentation at ang oath-taking o appointment bilang mga pulis.
Ang complete background investigation ay ginagawa ng Directorate for Intelligence at ng kanilang opisina sa rehiyon. Habang isinasagawa ang CBI, ang mga aplikante ay sumasailalim na sa final interview. Ang interview ay binubuo ng 7 miyembro. Ang chairman ay ang Deputy Regional Director for Administration para sa PR, o ang Deputy Director o Deputy Director for Administration para sa NSYOS. Ang Vice Chairman naman ay Senior na POCOM official na may salary grade na 24 o mas mataas. Ang mga miyembro naman ay Regional Peace and Order Council Representative para sa PR, o National Peace and Order Council Representative para sa NSYOS. Senior Regional Officer ng Department of Interior and Local Government para sa PR, o Private Sector Representative para sa NSYOS. Women Representative mula sa reputable organization. Chief ng Regional Intelligence Group para sa PR, o Chief ng Counterintelligence Division ng Intelligence Group para sa NSYOS. At Representative ng Commission on Higher Education. Kapag nakapasa na sa final interview, magsasagawa na ng documentation ang PNP Recruitment and Selection Service para sa paghahanda ng appointment ng mga kwalipikadong aplikante. Pagkatapos ng documentation, handa nang mag-take oath ang mga pumasang aplikante upang sila ay formal nang maging miyembro ng nag-iisang pambansang pulisya ng Pilipinas. Muli, ito ang PNP Recruitment and Selection Service, handang ipakita sa buong Pilipinas na kayang magkaroon ng isang patas na proseso para sa lahat. Ginagawa namin sa abot ng aming makakaya na magbigay ng sistemang bubuo muli sa tiwala ng sambayanan sa nag-iisang pambansang pulisya ng Pilipinas. Ang tangi naming hiling, magtiwala sa sariling kakayahan, magtiwala sa sistema at magtiwala sa Diyos. Maraming salamat po. Kalikasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong tayo. Life is beautiful, so beautiful. MKK equals K. Life is beautiful. PNP kakampi nyo. Sa bawat araw ng magandang buhay na nakakangin, sa paglalakbay, bis laging nandyan. Ano pang oras ay malalapitan. Kaya huwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maaasahan. Malasakit kaayusan, kapayapaan mo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kalikasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong tayo. Life is beautiful, so beautiful. MKK equals K. Life is beautiful. Kakampi nyo. Tulisan, simbahan at pamayanan magkaisa para sa bayan. Lahat ay kayang gawin sama-sama sa adhikain. Kaya huwag mag-alala kaibigan, sa anumang sitwasyon ay maasahan. Malasakit kaayusan, kapayapaan mo sa kaunlaran. Always be happy kasi life is beautiful. Kalikasan niyo sagot ko. Life is beautiful. Tulong tayo.
so beautiful. Every day equals day. Life is beautiful. Life is beautiful. Kalikasan niyo sa mundo. Life is beautiful. Tulong tayo. Life is beautiful. So beautiful. Every day equals day. Life is beautiful. Iikot ang Pinoy. Life is beautiful. Okay, maraming salamat sa technical. Yan po ang AVP na ng Recruitment and Selection Unit, Philippine National Police. Siyempre, magandang tanghali kay Police Master Sergeant Jomar Santos, and then kay Patrolman Hector Cariaga. Yeah, mga tiga, Recruitment and Selection Unit. Okay, this time, partner, ipapakilala ko muna yung ating panauhin. Oh, partner, excited na kami. Ipakilala ang ating panauhin. Tayo muna ay maghahanap buhay, partner. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. She is the presently designated as the Chief of PNP Recruitment and Selection Unit, National Capital Region, PRSU, NCR, both career woman and civil servant. She is also happily married to Police Lieutenant Colonel Francisco K. Panisan, presently assigned in Taytay Provincial Office and caring and loving nanay to her 3 children. Prior to her entry into the PNP Officers Corps via lateral entry in 1997 as criminal investigator in PNP Criminal Investigation and Detection Group, as police lieutenant, she was appointed as Police Officer 1 at PNP Aviation Security Group in 1995. She has the competency in the field of human resource management, police community relations, operations, and investigation as evidenced by different positions she handled in the Philippine National Police. She is also a recipient of over 100 of awards, medals, and commendations in her 27 years in the service, including the Best Junior PCO in the field of administration in PNP Aviation Security Group in 2002. That paved way to her daughter as grantee of PNP Reward Educational Assistance Program as a scholarship granted by the PNP to the dependents of PNP active uniformed and non-uniformed members from elementary to high school up to college level, where the grantee can finish the baccalaureate degree. Trained locally and abroad, our speaker
is an aviation security specialist, aircraft counter hijacking operator, hostage taking negotiator, and bomb technician. Not ladies and gentlemen, but to our friends and everyone who've been with us since many years ago. Nakakasamid talaga, no? Muli niyo pong makikita, wala pong pagbabago. Mula po sa muka, sa katawan, sa ranggo nga lang. Dahil po sa kasipagan, lalo pong tumaas ang ranggo ng ating butihing opisyal. Kasama ko po ngayon si Police Colonel Jean B. Panisan, Chief, Recruitment and Selection Unit, Philippine National Police. Partner, sasabayan ko na ng tawag sa iyo. Magandang tanghali. At pababatiin natin ating panauhin. Magandang tanghali, Ma'am Jean. Hi, Ma'am Flory. Hi, Brother Julius. Hello po, ma'am. And of course, kay Sir Kapili. Nako, si Sir Kapili talaga, matagal din po kami nagkasama niyan. Ayan, magbubukuhan na naman ang edad, partner. At ma'am, sobrang saya ng puso ko dahil nagkita tayo after ilang dekada. Partner, dekada. Partner, mabibisto na naman edad mo ah. Buko na naman, dekada daw, partner, dekada. No? Mga estudyante lang natin sa broadcasting, di ba, mama? No? Nagkakabukuhan na. Partner, batiin mo si ma'am and siguro sisimulan ko na, unahan na kita, partner. And secondly, i-drive mo na tuloy-tuloy, ano? Ituloy na natin kasi napaka-interesting, no? Higit sa lahat sa mga kababayan natin, kabataan na ika nga partner ay nag-i-interest, no? Na pumasok bilang kagawad ng Philippine National Police. At saka partner, mabubuko ko pala sweldo nyo. Ang lalaki. Ang lalaki. Alam ba ni Mrs. yan? Ni Mrs. Hindi naman. Parang hindi naman, partner. Oo. Pero bago yan, siguro, padire-diretsuhin natin si Colonel Panisan, ano? We will be asking, first of all, the mission and vision ng recruitment service. And at the same time, partner, hindi ko kakalimutan, partner, yung gaano ba kaganda ang lateral entry. O, di ba? Ma'am, after you answer my question, yung aking partner, maraming gustong itanong din. Okay, ma'am, go ahead, please. Before anything else, ma'am, babatiin ko din po pala yung aming, syempre, mabait at very supportive na Si Ma'am director. Camarao. Si Police Colonel Attorney Maria Leonora Camarao at ang aming po mga kasama sa PRSU NCR at sa buong Pilipinas, ma'am. Buong Pilipinas meron po tayong unit. So, yun po. Maraming salamat din po pala, ma'am, sa pag-iimbita sa amin. At sobra ako natutuwa, sobrang my heart is full kasi nakita ko kayo na Partner, talagang binubuko. maganda. Binubuko. Hindi nagbabago, ma'am, no? Batang-bata pa rin si Tita Flory, ma'am, no? Binubuko. Opo, bali, 2002 ba yun, ma'am? Ganyan, partner, ang mabuhay na kasama si Lord. Di ba? Okay, ma'am, baka tayo Ma'am, go ahead. mapagalitan na nakikinig tungkol sa ating recruitment. Go ahead, ma'am. Yes, ma'am. Ang PNP Recruitment and Selection Service po ay na-create pursuant po sa NAPOLCOM Resolution number 2019-30. Ito po ay isang National Administrative Support Unit. Kung matatandaan nyo po, dati po ang recruitment ay kasama po siya ng R1 ng Regional Personnel and Recruitment Management Division. Pero po noong 2019, nagkaroon nga po ng NAPOLCOM resolution na nakahiwalay na siya. Ang mission po ng PNP RSS ay siyempre po ma-assist ang ating PNP para sa standard, transparent, and sound PNP recruitment and selection program to ensure the entry of qualified and competent uniform personnel of the PNP. Sinabi ko po na uniform kasi yung non-uniform po, yung mga naka-civilian, is meron po silang NUPAD at sila po yung nagre-recruit. So hindi sa inyo yun, Yes, no? ma'am. Kasi civilian. Walay. Opo. At ang atin pong vision ay maging highly competent, transparent, and innovative support unit capable of recruiting and selecting quality, morally upright, and proficient uniform members of the Philippine National Police. So, ano-ano ba yung nire-recruit ng PNP Recruitment and Selection Service through, katulad na sa amin sa NCR po?
ang nire-recruit po namin ay patrolman at patrolwoman. And then, kami din po yung nagpa-process para sa PNPA cadetship. And of course din po yung lateral entry. Ito po, Sa recruitment and selection unit din pala ang sa PNPA, ma'am? sa national headquarters, ma'am. Pero Okay. nagsusupport po kami para ma-recruit natin yung yung mga PNPA. And mabida ko rin, ma'am, maganda rin po kasi pag yung mga anak natin o mga kapatid natin ay nakapasok. Kasi ma'am, from booking ng plane ticket, pagdating dito, kasi nationwide din po yan eh. Susundan pa sila sa airport, tapos iha-house po sila sa isang area. And free of all, po yun, charges. Mas maganda rin po kung makapasok sila dahil sigurado po na maglaland ka na sa permanent na trabaho, officer ka pa. Kasi initial mo po ay lieutenant eh. Sa PNPA, Opo. ma'am, yung Sa tinatalakay PNPA. natin. Opo. Ano? Tapos ma'am, habang... alam ko may allowance pa ito. Yes, ma'am. May allowance siya. And sa aking pagre-research ay Ayan na, partner. Ayan na. katumba siya ng Ayan na yung mga figures. ng PEMS nasa 35 plus allowances. Oo, po. partner. Ang alam ko, Yes. 15 lang dati. Ma'am, 35 na. Ang sinasabi partner ni ma'am, yung kagandahan ng mga aplikante natin sa PNPA pa lang, during the processing pa lang at saka sa sa kanila, kumbaga suportado talaga ng PNP organization, pati yung pagsundo sa kanila, paghatid dito. Kumbaga wala nang iintindihin yung ating mga aplikante. Kumbaga, Oo nga. Go ahead. napakaganda. Ayun. Ako na ba, partner? Oo! Kala ko may Miss sasabihin pa si namin ma'am eh. Hindi. Hindi, Naantay muna ka partner, namin. syempre, gusto nating pasalamatan si ma'am, no? Sa pagpapaunlak niya sa atin. Kasi alam naman natin, partner, na yung topic natin ngayon is sa recruitment. Napakadami ng mga kababayan natin na nagnanais mapabilang sa pambansang pulisya ng Pilipinas. Kaya I'm sure, ma'am, marami pong nakikinig sa atin. So, ma'am, tanungin ko lang po yung PNP recruitment section natin dyan sa NCRPO, ma'am. Ano po ba, ma'am, yung mga pangunahin ninyong layunin at objektibo na sa tingin po ninyo malaking bagay para maiangat po yung kalidad at integridad ng mga makabago nating kapulisan? Okay. Partner, hindi NCRPO, National Capital Region lang. Okay. National Capital go ahead. Region. Okay, sorry. Ay, hindi yata nakuha. Brother, paki-lock ka na. Sandali. Ako lang pala yung Partner, would you mind to please repeat your question, ha? Sige, papatayin ko yung ko. Wala nga palang headset si ma'am. Go ahead. Go ahead, partner. Ayun, ma'am. Bali, tanong ko lang po kung dyan po sa ating PNP Recruitment and Selection Unit sa NCR, ano po ba yung mga pangunahing layunin at objektibo natin na sa tingin po ninyo malaking bagay upang maiangat po natin yung kalidad at integridad ng mga makabagong kapulisan natin na pumapasok po sa ating organisasyon? Yan. Yun nga po yung sinasabi natin kanina na ang ating pong mission and vision para makapag-recruit po tayo ng competent, highly competent, and qualified na uniform personnel na papasok sa ating PNP. Paano po ba natin to ginagawa? So far po ngayon ay we are using na po yung nameless and faceless. Yun pa rin po Opo. yun. QR code. So si applicant, kung gusto mo mag-apply, gagawa ka ng email ad mo and then papasok ka sa link ng PNP. Sa Chorus po yun, meron po tayong link. So gagawa sila ng account doon and doon po sila mag-upload ng kanilang mga requirements katulad po ng scholastic record, PSA. And then ito po ay ibabalidate ng ating PNP National Headquarters. Kung kayo po ay na-validate na, bibigyan na kayo ng QR code and magiging enlisted na kayo. So pag-report niyo sa NCR, hindi namin alam kung ano yung pangalan kasi papakita mo lang yung yung QR code, i-scan. So hindi wala na siyang intervention na ito ganito ipasok mo to kasi ganito ganito. Hindi wala na po 'yun kasi naka-QR code na po tayo. Hanggang BMI, hanggang physical agility test na po tayo naka-QR code. So, 'yun po yung isa sa mga innovation na ginawa natin and pati po sa ating BMI, hindi na yung katulad dati, brother, siguro na-experience mo yung tatayo ka sa isang pader, susukatan ka ng Pagka medyo kulang ka ng pag kulang ka ng height, ma'am, pupupukin ka ng bote para sumakto. Nako, mismo. Hindi na tayo ganun ngayon. Meron na tayong BMI machine. And as we speak today,
may ongoing tayo na BMI. Nag-excuse muna ako para makita ko si ma'am at saka ikaw makasama ko ganun. So meron tayo ngayon ongoing. Tapos sa physical agility test, gumagamit na rin tayo ng GoPer machine. So siya yung nagka-count, pati RFID na rin yung ginagamit natin sa 3K. Kaya brother, kung may time kayo, kung medyo bakante, pag may Yes po, ma'am. recruitment tayo, pwede nyo tingnan para at least Opo. mapagmalaki naman natin na yun yung innovation na ginagawa High-tech na, ma'am, no? Oo, Ma'am, high-tech. natatawa si Tita Flory. Akala niya, hindi Gusto totoo yung yun nung araw. Yung pinupukpok ng bote. Totoo ba yun, ma'am? Totoo Eh, di yun, ba- Tita Flory. Ano ka, Pag medyo experience kulang. namin yun. Nung nag-apply kami dati. Brother, matanong ko lang, anong year ka ba pumasok? Eto na. 2002, ma'am. At 2002. So, ibig sabihin Yeah. na experience mo rin yon. Hindi pa tayo high. Pero hindi pa ako kasi medyo sakto naman, lagpas naman po ako sa height. May mga kasunod po ako dahil sa bila. Talaga Hindi. pinupukpok ng bote eh. Para pumutok yung ulo. Hindi, na. partner. Para Para medyo, sumakto. kasi susukatin Kasi ka ng medyo room. kulang sa height, partner. Para medyo umangat na konti, magkakabukol ka, sasakto. Totoo Nakuha mo yun, na. ma'am. Totoo yun, partner. Ma'am. Kasi ano yan, susukatan lang dito sa Hindi. pader. Kasi, Hindi, totoo, ma'am. seriously speaking, ang inabot ko kasi is itong mga waiver na. So, wala ako. Ngayon ko lang narinig. Meron na rin yun, partner. May waiver Mas na rin. pinauna ka pa pala sa akin. Ngayon ko lang Hindi. nalaman yan para magkabukol, pupukpukin. Hindi, partner, gaya ng sinabi nga ni ma'am, kung napansin natin, talagang ang laki na ng pinagbago ng recruitment process magmula ng mga panahon pa namin, no? Tama yun. Very high-tech na, partner. Saka ma'am, kung correct me if I'm wrong, ma'am, no, kung hindi po ako nagkakamali, parang nag-umpisa po yan dahil po doon sa dahil yung pong QR code natin para po maiwasan yung parang sinasabi na palakasan system, no? Correct. Parang noong panahon po ni General Eliazar, naalala ko yan nung ongoing po yung lateral namin, doon po nag-start yata yan. Opo, At kung nameless. meron din si sir na maganda rin na naiambag talaga, isa yun talaga na ano. Tapos Opo. yung isa pa maganda sa QR coding, may centralized record. So kung ikaw, na-DQ ka na before, kunyari ma'am, na-DQ ka dahil nga sa neuro. So after 6 months ka pa makapag-apply ulit. Sa susunod na cycle, ganon. So hindi ka makakapasok, hindi mo ma-activate yung iyong QR code hangga't hindi natatapos yung period na yon. Kunyari, meron ka rin. Paano ma'am, halimbawa, yun, nabanggit nyo na. Actually, may set of questionnaires tayo, no? Pero very interesting talaga, partner, yung topic, ano? Nabanggit ni ma'am kanina yon. What if after 6 months, hindi ka nakatake ng exam? You've been waiting for that schedule na magte-take ka. Tapos you will be advised na it will take another a year para makakuha ka. Parang sabi ko nga, parang hindi yata. Parang 6 months. Ma'am, meron po bang naiba sa polisiya natin? Bakit napayuhan na after a year pa bago? Gamitin natin ma'am na example ngayon, CY 2022. So, nag-apply si applicant ng March. Tapos, siyempre, kung bumagsak sa neuro po ba yung Sample tayo. Applicant way back 2021. 2020 Kumuha ng exam 2021. Apa. So, nagbilang ng 6 months. Unfortunately, pagdating ng 6 months, hindi daw siya pwedeng kumuha pa. But it has to umabot na ng 1 year. Ngayon, ang fear nung applicant X natin is nung araw na feel niya, 6 months na siya, kukuha siya, in-advise nga na hindi na siya kukuha. So, yung latest, no, yung scheduled, yun yung pinakuha. Ngayon, may lumalabas na meron na namang schedule, pero ang disappointments there is, mukhang ang pakukunin ng exam, yung bumagsak ng 2022. At sila, na nung 2021 pa, parang hindi sila yung nabibigyan ng pagkakataon. Explain ko lang, ma'am. Kasi po sa ating recruitment, meron tayong cycle. Brother, di ba? Regular at saka attrition. Si regular program, ito ma'am yung ito yung base sa needs. Kunyari, malaki yung krimen. Yun brother, sinasabi natin na 1:500, dapat may isang pulis na sa 500 na mamamayan. Yun yung regular. Pero si attrition is
ano po yan, replacement. Replacement yun ng namatay, nag-resign, na-awol, and na-separate. Posthumously separated. So sa isang cycle, ma'am, sa isang taon, pwedeng 2 cycle. Pwedeng regular or attrition. Ang policy kasi, hindi ka pwedeng mag-exam, mag-exam ng neuro, ma'am, neuropsychiatric examination within the same cycle. Yung cycle kasi na yun, ibig sabihin yung taon. So, malamang ma'am, yung si Mr. X, malamang na ganun yung nangyari. Noong una siyang pumunta sa isang RRSU. He was advised that after 3 months, after 6 months, you can take the exam. Kasi ang gagawin lang naman ma'am doon kung natapos na po yung 6 months, i-activate na po yung ano niya, QR code. I-activate, Yun, ma'am. na Opo. napunta siya. Actually, nagpa-programa ako nung tinext ako na he was advised the same day na kung kailan nag-prepare yung tao, tsaka sasabihin na And I was so happy na kasama ko nga si ma'am ngayon kasi these things happened before, Meron tayo isang kababayan na na-disappoint din, ayaw nang pumasok. But fortunately ay nagbago yung isip. Ngayon, isa na siyang opisyal. Awa ng Diyos. Di ba, no? Ma'am from DTOC daw ng EPD. Good afternoon, ma'am and sir watching here at EPD Command Center. Hello po. Okay. So, siguro yan mamaya pag-usapan namin ni ma'am, Partner, meron pa kasing isa pang very interesting question. Alam ko marami ka din, Pero ito para sa mga lateral entry, Kasi parang nauuso ngayon at parang mukhang marami-rami ang nagla-lateral entry. Kasi may mga, ma'am will correct me if I will be wrong, meron na po tayo mga professionals from the outside, who finally decided to enter the Philippine National Police, So alamin natin, partner, kung paano ba ito nagagawa at ano ang mga requirements, ma'am? Yes, ma'am. Bali sa lateral entry po, pwede po tayong pumasok as line or technical. Si Brother Julius, kayo po ay lateral. Line po, ma'am, line. Oo, lateral. Anong Apa, year kayo? 2019, ma'am, kami po yung sumunod subukuhan doon sa na matagal. Parang lipi ka ba? Huwarang lipi, ma'am. Parang Huwarang lipi. lipi. Alam ko yan. So, yun. HL, Pwede line, ma'am. pwede technical. Pero for technical, ma'am, technical Ma'am, officers. what is line and what is technical? So, para sa mga licensed criminologists, diyan makakapasok ka ng line officer. Si brother, alam ko ano to. License siya. So, meron yung requirements, ma'am. Dapat ka ay may appropriate training. Tapos yung rank mo dapat ay, ngayon ay Master Sergeant, no? PSSG at ma'am. Ay, PSS, ngayon na? Staff Sergeant. Opo. Ngayon So, siya? pero nung time ko, syempre, Lieutenant na siya ngayon. hindi ba? May mga requirements po kasi na dapat ganito ka ng rank bago ka makapasok. At least partner Tas may dapat mga- PSSG. Ayun, PSSG pala. PSSG. PO3, dati PO3. Yes, ma'am. So, PO. hindi ma'am. Please correct me again. Halimbawa, isa akong nurse na papasok through lateral entry. Papasok akong civilian. Wala pa akong rango. Tama po ba yun? Yes, ma'am. Yun yung mga technical. Okay. For technical. Bali, ma'am, meron nga siyang requirements for technical. Pwedeng, kung ikaw ay licensed na doctor, tapos ikaw ay lawyer, ikaw ay pare, tapos yun yung mga dental yun yung technical. Opo, yun yung technical, ma'am. Pero pag line nga, ito yung mga licensed criminologists, tapos dapat meron kang rango Kailangan na. daw meron ka ng serbisyo from the outside bago ka pumasok. For line, ma'am. For line officer. Pero for technical, Experience. kasi siyempre, yung mga lawyers naman galing yan sa labas. But, meron silang ma'am. Halimbawa, training. sample ma'am, newly board passer ng nurse. Hindi. Kailangan meron mo na siyang service from the outside. Not necessarily pag pag technical. Kasi katulad nga ng lawyer, 'di ba? Yung lawyer kung 'di ba, papasok ka pa ba naman na patrolman pwede ka naman ng Pero pwede rin naman ma'am kung gusto nila, pero pwede mas okay naman kung mag-o-official ka na. Mag-i-station ID lang tayo. Partner, dapat may extension yan. Ay nako, yun ang sasabihin ko din. Dapat extension. Parang dami ko pa sasabihin tapos Partner, dapat may extension yan, ha? naka-feeling ko nga babalik ako.
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Hindi pa nagpapaalam yung guest, nagre-request na ng comeback. Medyo bitin kasi partner eh. Oo. Kasi naman, yung kanilang audio-vision, bukod sa maganda na, syempre, hindi dapat iwan at napakaganda ang Life is Beautiful ng ating Chief PNP. Oo naman, partner. Okay, LSS ka dyan, partner. Balik na natin si ma'am. Marami pa sasabihin si ma'am. Partner, na itatanong ka ba? Kasi magtatanong na lang ako, bahala na si ma'am kung sagutin niya ako. Hindi, very particular lang ako, partner, sa mga partner. Very particular lang ako sa mga applicant namin dito sa NCR kay ma'am eh. Kung mostly ba ma'am yung mga applicant? Partner, ito para sa mga aplikante natin, yung mga sibilyan natin. Alamin natin kay ma'am ito, samahan mo na rin itong tanong na to. May mga exemptions po ba pag yung may mga exemptions ba tayong ibinibigay sa mga hindi umaabot sa edad at height na required? Paano kung plano, at plano nila makakuha ng exemption. Meron ba, ma'am? Tuloy pa rin ba yung sinasabi natin mga waivers? Tuloy pa rin po yun, ma'am. Kahit po na-approve na yung RA 11549 kung saan binababa yung height requirements ng gustong pumasok sa PNP, jail, fire, and Bucor, nagbibigay pa rin po ng waiver, age and height si National Police Commission. For height waiver po, kailangan po na member kayo ng indigenous community. May proseso lang po yun. So, kung ikaw ay medyo kinapos, kasi ngayon po ay ang ating male applicant dapat po ay 5'2". Sabi mo nila, hindi na daw nagbibigay ng certification yung mga sa indigenous community. Siguro, meron ma'am, pa din, partner. Meron pa rin po. Siguro yung iba po kasi, hindi naman talaga sila member. Kaya po... Kaya sila nahihirapan, ma'am, no? Pero napaka-extensive po kasi ng proseso eh. Talagang hahanapin yung mo, di ba? Yung pinanggalingan mo. Meron pa silang link diagram, yung pinagmulan mo. Kaya siguro sinasabi ng iba. Ma'am, sa age po ba? Doon din po kumukuha sa indigenous din po? Sa age? Hindi. Kasi ang age waiver kasi kailangan na meron kang technical skill. Kunyari, ikaw ay, yung kakaiba, ikaw ay martial art expert. Na kailangan natin yan sa PNP. Kunyari, halimbawa, ikaw ay, meron kaming experience na ibigay natin, na i-apply. Driver siya ng malalaking truck. Sa atin ba sa PNP, meron bang driver ng malalaking truck na heavy equipment? Pero siya naman ay may certificate galing sa sa TESDA. Yun yung mga instances na nagbibigay ng tinutulungan o pinapacilitate ni Recruitment Selection Committee through our DRDA ng NCRPO para mabigyan ng age waiver. So yun yung mga instances na yun. O kaya ikaw ay musician, member ka ng ng palarong pambansa, yan sa atin very special yan, di ba? Naalala ko, ma'am, noong 2003 si Sir Bart nagkaroon ng ganyan special quota sa HSS. Yung mga overage na may mga special skills, musician, athlete, 2003. Yes. Sige lang, hindi na ako kumikibo dito, partner, kasi nagpa-extend ako. 15 minutes pa. Colonel Panisan will be with us. Oo, sige. Akala ko mo, babalik ako. Babalik ka mo. Magiging kasama na kita palagi. Okay, para naman sa mga kababaihan na nais maging pulis,
paano naman natin nasisiguro na napapangalagaan din yung karapatan ng mga kababaihan sa pagpili ng magpupulis? Ito yung isang gustong-gusto ko talaga sa PNP, ma'am, very gender sensitive. Brother, di ba? Ilang Yes po, ma'am. seminar na ng gender and developments, Mm. sensitivity, mainstreaming, yun na-attend na ng mga uniform and non-uniform service. Kasi ma'am, si PNP talagang tinitingnan niya ang pantay na karapatan ng mga Mm. kababaihan kahit na sa promotion, sa Mm. designation, sa rank, pantay-pantay yun. So, sa recruitment naman, ma'am, sa percentage ng babae, at least lang yan, minimum lang naman yung 10%. So, ini-ensure natin na nabibigyan ng pantay na karapatan Mm. sa selection and appointment ang mga kababaihan, ma'am. Wala So, silang yun magiging po. alalahanin, partner, sabi ni ma'am. Yung ating mga kababaihan. Oo nga, partner, parang ano, no? Parang ang pinis-pinis mo ngayon, ano? Uy! Ikaw naman, na-miss mo lang yata kasi ngayon lang tayo ulit nagkasama. Hindi. Kasi ano Hindi, eh, napaka-pinis din kasi ng boses ni ma'am eh. pagka may sinabi si ma'am na taon, nabubuko ka eh. Hindi naman. Bata pa tayo nila, ma'am, pare-pareha. Hindi nga, lateral entry ng ganito, alam ni ma'am. Alam ni ma'am kung ano yung ano mo, di Hindi, ba? nabanggit ni ma'am yun kasi alam ni ma'am na kami yung favorite ni ma'am Camaraw nung time na yun, yung batch Pero, natin. pero may basketball player nga dito sa tabi ko na nang nakita yung mukha mo, talagang sabi niya, ma'am, ano. Anyway, marami pang gusto sabihin sa atin si ma'am, ano? Isa dito, partner, yung nabanggit ko kanina, nakakatuwa palang isipin na napakalaki na ng sinasahod ng ating mga kapulisan. Sapat at baka sobra-sobra pa. Lalo higit kung ito'y mapapangalagaan ng bawat kapulisan natin, ano? Tama rin yung nakakarating sa atin, ano? Parang napakahirap na maging miyembro ng 500 Club dahil sa Ano yan, sinasahod sa sinasahod nyo ngayon is more than enough, ano? Dahil tapos you're all guided, may mga ilang minuto na lang, meron pang mga 10 minutes more si ma'am, baka dire-diretsuhin nyo na ma'am pagbibigay ng mga impormasyon sa ating mga kababayan. ma'am. Please go. Yes, ma'am. Regarding naman po sa salary, nito pong yung previous administration, talagang in-increase niya. Pero ang in-increase niya po, ma'am, kasi yung nasa baba, yung mga PO1. Oo nga. Tama po, Yun yung ma'am. mas malaki talaga na increase. Pero kami mga officer, ano lang, konti-konti. Sakto lang, ma'am. Kandila naman. Pero para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, pag patrolman ka po, ang basic salary mo, Ayan initial na. salary mo is 29,668 Sa mga Days naniningil. pay. plus po. Plus pa yun, ma'am. Bali, aabutin ka ng kulang-kulang na 35,000. Kasi may allowances pa po and mga kung ano-anong pera yan na nakalagay naman sa payslip. Nadala ko tuloy yung aking payslip. Kasi ma'am, yung sa Buo mga yan. allowances, meron kang, siyempre, long pay. Ay, ayoko ipakita. Sorry. Kung Ayun, ilan na yung long pay, ma'am, no? May mga allowances pa siya. Makikita ni ma'am na marami akong utang. Kasi itong kanan, ito yung listahan ng ng loan. Sa amin, ma'am, 2 page eh. Ay, Dalawang dalawang column. Dalawang column pala, puno, ma'am. So ano yun, ma'am? Kumbaga, very secured ka na. Plus may mga ano pa kasi yun, ma'am, may mga collateral allowance at saka mga benefits and privilege. Hindi kasi ma'am, kaya naman ako actually I'm not after this salary, no. Nakita ko lang talaga yung buhay ng pulis. Anak ako angkan ako ng buong pamilya ng militar. It happened to be na swerte na kayo itong mga panahon na to. Yes, ma'am. Dahil yung mga nakaraang panahon, partner, bukuhan na naman ng edad, ano. Laging Kaya na nandiyan ang naman eh. Hindi, lagi kasing nandiyan ang daddy ko to the rescue sa mga kapatid ko na mga mabababa pa yung sweldo that time. O, di ba? Kaya natutuwa tayo na yung patrolman pa lang, ano, malaki na yung sinasahod. Pero komo nga, dahil may ama din na isang opisyal, hindi pa babayaan yung mga anak niya. Pero talagang, ang dahil ko talagang experience, ma'am, dahil ko naging kaibigan na miyembro ng 500 Club. Hindi, totoo talaga. 500 na lang talaga yung kanilang
nakukuha, partner. Hindi na ngayon, ma'am. 3,000 na brother, Oo di ba? nga. Take Yes, home ma'am. pay. Kasi Dati nung panahon namin, ma'am, 501 naman ang tawag dyan. Eh, Yung Ako, 501. magkaano talaga tayo, 501. Hindi, at saka ano ngayon, hindi partner, ang kagandahan kasi ngayon ng Philippine National Police, not only the Philippine National Police, bukod dito sa pangangalaga nila financially, na alam natin yan ang pinakakailangan ng isang pamilyang Pilipino, nandun din yung pagtuturo sa pagtitipid. Andun na Tama. rin yung pinakagawaran ng Philippine National Police, meron na rin silang certain program, no, na iniuukol para matuto ang mga kapulisan na Financial mag-budget, management. magtipid. Yun, o di ba? May Di ba, mga brother, may kinakanta mga kami ganyan, seminar. partner. Oo, may mga seminar pa tayong ganyan, literacy program para sa Yes, ma'am. pag-i-invest, pagtitipid. Kaya nga. Kaya nga Pero yun yung sinasabi. nasa tao pa rin na, ma'am. No? Nasa tao pa rin. Kaya minsan may tanong tayo, no? Tabi-tabi po. Kapag minsan may tanong ang isang Juan de la Cruz, bakit ba may pulis pa na naliligaw ng landas? Probably because ito po yung mga pulis na namumuhay ng higit sa kanilang kakayahan. Tama. Kaya ang kagawaran ng Philippine National Police ay fini-fill up naman yon to make them satisfied and have dedication sa kanilang sinumpaang tungkulin. Partner, siguro dahil dyan sa sinabi mo, maganda na marinig naman natin mula kay ma'am kung ano naman yung maipapayo niya at masasabi niya doon sa mga bago nating mga aplikante na nakapasok na, yung mag-uumpisa na bilang mga makabagong kapulisan natin sa pabasang pulisya ng Pilipinas. Partner, aral na aral ka talaga sa akin, ano? Yung mga Syempre naman. Closing na, ma'am. Ay, oo. Hindi pa. Salita mo, partner, pa-closing. Hindi, partner, kasi medyo nakikita ko parang 5 minutes na lang yata yung nakikita ko eh. Magandang marinig natin yan kay ma'am, lalo na. So yun sa mga bagong papasok or nakapasok na, katulad ng isang kasama ko dito, si Patrolman Engineer Cariaga, ingatan nila yung serbisyo nila. Ingatan nila kasi napakaswerte natin kumpara sa iba. Sa totoo lang. Kasi tayo malaki na yung bukod pa sa prestige na nakakapaglingkod ka sa ating mga kababayan, well compensated Ako personally, well compensated kasi especially nung COVID, ma'am, na-realize ko yun COVID, kahit yung ibang mga profession, di ba, except sa medical frontliner, tumigil Pero si PNP at ibang uniform personnel, tuloy-tuloy. Tas may COVID pay pa, di ba? Tama. 500 per day. Di ba? Meron pa tayong, kumbaga, ingatan natin yung serbisyo natin kasi pag iningatan natin at minahal, kahit wala kang connection, basta magtrabaho ka lang, mare-recognize naman yan Tama po. Saka ma'am, hindi ganun kadali yung pagdadaanan para makapasok From the very start pa lang sa registration. Sobrang hirap. Kaya sa application pa lang, ma'am, 'di ba, sinasala na natin mabuti, nagiging mabusisi talaga, stricto yung yung proseso. Nakita din natin na pag nag-apply ka, lalo yung mga talagang gustong-gusto, hindi mo lang 'to pangarap pangarap 'to ng buong pamilya mo. Tama po. 'Di ba? Kaya nga sabi ni DRDA, nung nagpa-o-taking kami, pina-invite niya talaga yung family para makita ng family nila na ganito sila kasaya kasi yun nga, hindi lang nila pangarap ng buong pamilya. At saka kung mapapansin natin, partner, ang dami talaga nating aplikante. Tapos ilan lang yung quota natin, talagang pahahalagahan at mamahalin nila pag nakapasok sila Partner, bumabuzzer ka na, parang magkapatugtog ka na ng ending. Hindi ko pa nga nasabi yung tip ko sa pagtitipid, ma'am. Okay, umabot tayo sa oras ng ating pagpapaalam, partner. Di bale, may part 2 to, ma'am. May part 2 po sa Ma'am Jean. May part 2. Actually, CDDS is waiting for us, no? We will be having a meeting with CDDS. Partner, punta ka. Magkita tayo dyan, partner. Atin din akong conference, 1 p.m. Kaya nagmamadali. Okay. Sige, sabay-sabay tayo. See you there. So this time, nais nating bigyan ng pagkakataon na ating guest para magbigay po ng kanyang parting message. Please go ahead, ma'am. Inuulit ko, ma'am, maraming salamat at babalik ako. Ang masasabi ko po lang po sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo sa PNP Recruitment Selection Service na ang ating pong nire-recruit ay yung matitino.
para makadagdag naman po sila sa ikauunlad ng ating bayang Yun. Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas, magtulungan tayo. Maraming salamat po. Life is beautiful. Life is beautiful. Yun! Thank you very much, ma'am. God bless. Okay, partner, magpaalam ka na. Madaling. Uy, ako na rin. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa aming programa. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Criste. Pagpalain po tayo at ingatan ng ating dakilang lumikha. Magandang araw. So once again, maraming salamat po sa ating engineering, kay Jigger, ganyan kay engineer, kay Arnold. So sa atin pong nakadaupang palad, ang chief ng selection and recruitment ng Philippine National Police, Police Colonel Jean B. Panisan, at sa kanyang mga kasama dito. At sa ating tigapagtaguyod, extended na, gipit pa rin. Ano? Thank you very much, Technical. Again, ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Muli po tayo magkarinigan, magkasama sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station.